person, tara't samahan nyo kami sa kaganapan bago magtag-ulan. Eto nga, stuck nga kami sa traffic dahil may ginagawang kalsada doon sa unahan. Pupunta kasi kami ngayon sa bangko para magbayad ng sasakyan. Mahirap nang hindi mabayaran at baka makuha pa. Pero bago kami magbayad, ay kakain muna kami dahil nagugutom na din at tanghali na din ito. At ito nga, nakaharap nga kami sa jeep na may sakay pang aso. Ang cute-cute ng aso. At nakalagpas na nga kami sa traffic at ito naman sa kabila ang mahabang pila ng sasakyan. At ito naman, malapit na kami sa aming kakainan. Matagal-tagal na din kaming hindi nakakakain dito. Kaya naman ngayon, naisipan namin kumain dito. Kaya lang pagdating namin ay sarado. Kaya napahinto kami saglit. Meron naman siyang katapat na kainan. Kaya lang wala kami magustuhan na putahe. Kaya pumunta na lang kami ng bangko at magbayad. At habang nagbabayad nga yung asawa ng kapatid ko, kami naman ng kapatid ko ay naghahanap makakainan dito. Dahil mga gutom na nga kami. Kaya lang wala kaming mahanap. Kaya pumasok na lang din kami ng bangko at maghintay hanggat matapos siyang magbayad. At doon na lang daw kami kakain sa SM. At nandito na nga kami sa parking area ng SM. At ito nga si Bunso ay ganadong-ganado sa paglalakad. Ang akala ko nga ay magpapabuhat siya dahil kanina lang nasa traffic kami ay mukhang inaantok siya. Pero nung bumaba kami kanina sa bangko at hanggang dito sa SM, abay ang bata ay ganadong-ganado sa paglalakad. Nawala ata ang antok. Ayaw naman ngayon magpabuhat. At dahil gutom nga kami ay dito kami kumain sa Only Rice. Siyempre sa Mang Inasal. Marami nga ang kumakain. Buti na lang pagdating namin ay meron pang bakanting lamesa. Kaya naman nakaupo kami agad. At ito naman si Bonso, kinuha pa ang aking kamay para i-seatbelt siya. Hindi ko nga siya nilagyan ng seatbelt dahil dati umiyak siya. Pero pagkatapos kong ikabit ang seatbelt, ayan na naman, kinuha na naman ang kamay ko para itanggalin naman ang seatbelt. Ay abay Bonso, ano ba talaga? Mag-seatbelt o hindi? Pero hindi ko tinanggal, hinawakan ko lang. Tapos binigay ko yung cellphone ko para hindi na siya maging makulit. At pagkatapos ng ilang minuto ay nandito na din ang aming pagkain. Kaya naman na makakakain na ang mga person. Pagkatapos kumain ay naisipan ng nanay nila na maglaro muna sila saglit. At ito nga si Bonso ay pumasok diyan na wala naman siyang malalaro. Samantalang ang kuya ayun nakasakay na. Tinatawag ko itong si Bonso pero hindi siya nakikinig. Kaya naman ay kinarga ko. At ito nga mukhang nawiwili naman silang dalawa sa kakapindot kahit hindi naman umaandar. Kaya naman bumili ang kanilang nanay ng tokens. Dito nga kami sa Tom's World pumunta dahil may mga laruan dito na pwede sa mga bata. At nakakatuwa nga itong dalawang bata dahil magkasundo. Kaya lang yung pinaandar na itong batang Bunso ay naku, bumaba, natako. Pero nung bumaba kahit umaandar ay pindot pa rin siya ng pindot. Ayaw lang ata niyang sumakay habang naandar. At nagtag-isa na nga sila, mapaandar nga yung kay Bonso. Aba na, natakot pa nini. At ayun nga, dahil matigas ang ulo ni tita, naiwan tuloy na umaandar yung laruan. Napunta tuloy kami dito at gusto pa ata niyang maglaro kaya lang hindi naman kami sinerte diyan. May ice cream pa at marami ka pang pwedeng pagpilian ng mga pagkain kaya lang ang hirap-hirap namang kunin. At ito ang si Bunso ay pabalik-balik dito sa kinding ito. At nung sumunod na araw ay pumunta naman kami sa dentista para ipacheck ang ipin ng dalawang batang ito. Tapos nilagyan lang ng doktora ng fluoride para naman matibay daw ang ipin ng dalawang bata. Ay, hindi nga nakuna ng video si Bunso dahil nagwawala. Samantalang si kuya ay tulog habang chinecheck ang ipin. Buti na lang ay hindi siya nagising. At habang naghihintay nga kami ay may dumaan nga sa kalsada na banda kaya naman nanood muna kami. At nung sumunod na araw ayan na umulan na. Hindi pa naman officially na tag-ulan pero may low pressure area kaya naman masama ang panahon at makakaranas naman ng tag-ulan. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.